sa mga babaeng hindi nila kalahi, hindi nila kapanalig. Mga kapatid, verse 4, in Solomon's age, nangyari. In Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord his God. Ito yung nakakalungkot. Ang umibig tayo sa hindi natin kapanalig. Ang umibig tayo sa hindi natin kalahi, mga kapatid. Baka sabihin ninyo, pangit pala sa church niya, hindi ako malaya. May awit sino yung mawit? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Ang mo. Wag mga kapatid. Ang sabi niya, in Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord. Nawala ang katapatan sa paglilingkod. Amen. Nawala ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Why? Iba na ang tibok ng kanyang puso. Kaya sa atin, mga kapatid, let us prioritize God. Kaya, tayo sa mga may asawa, kaya, hindi ko na-control kung sino ang inyong napapag-asawa. Tapos na yan, mga kapatid. Pero, palagi nating ipanalangin. Amen. Lagi nating iluhod sa Panginoon na sana ang asawa ko ay hindi magiging hadlang sa aking paglilingkod. Tama ba, mga kapatid? Amen. Lagi natin ipanalangin na sana kahit ganito ang asawa ko, hindi ako saktan, hindi ako ma-black eye pagdating ng panahon. Pero mga kapatid, sana hindi mangyayari. Amen. Dahil dito, mga kapatid, hindi na naging tapat si Solomon. Solomon worship Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. Solomon built such shrines. Grabe, nagpatayo pa siya ng statwa for foreign wives to use for burning incense and sacrificing to their gods. In the Mount of Olives, east of Jerusalem, he built a pagan shrine. Grabe, mga sa kabila ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Haring Solomon. Dahil sa relasyon. Dahil sa umibig sa maling relasyon. Maling tao. Nalagay sa alangan ng kanyang buhay. Yan, verse 8, again, nandiyan mga kapatid, gumawa siya ng ano. But in final, verse 9, nakakala. Alam niyo, sa panimula, ang pag-uusap ng ating Panginoon, natuwa ang ating Panginoon. Masaya ang ating Panginoon sa buhay. Yan. But in 1 Kings chapter 11, verse 9, the Lord was angry. Yung description pa ng galit is very angry. The Lord was very angry with Solomon, for his heart has turned or had turned away from the Lord, the God of Israel, who appeared to him twice. Dahil sa hindi niya pinaprioritize ang ating Panginoon.
Kaya, amen, lahat tayo, hindi lang ako nangunusap sa mga kabataan, kundi tayo lahat mga kapatid. Let us prioritize God. Kahit sino mang maging hadlang, yung ating karelasyon ang maging hadlang. Amen. Kaya sa mga may asawa, ang aking paalala, amen, kung isa sa inyo ang nangihina, amen, dapat isa sa inyo ang tumayo at ipaglaban ang paglilingkod. Amen, mga kapatid. Mga may asawa, hindi pwedeng kapag lugmok ang asawa mo sa paglilingkod. Lugmok ka rin sa paglilingkod. Paano na ang paglilingkod, mga kapatid? Look at this, verse 11, chapter 11, verse 9. Aral sa atin, mga kapatid, dahil sa maling pagpapasya sa mga tao, maaari natin maging karelasyon. The Lord was very angry with Solomon, for his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him.